In this video ay pag-uusapan naman natin ang second racial evolution ng isang human being. Ito ay ang sage or tinatawag din minsan na immortal. Depende na lang sa translation. Itong mga ito ang tinatawag na guardian of the humanity. Itong mga ito ay mga semi-spiritual life form. Extended na rin ang kanilang mga lifespan compared sa isang regular human at mas matibay na rin ang kanilang mga physical bodies. Para makapag-evolve ka into a sage ay kailangan mo na dumaan sa isang matinding training. Malalakas na talaga itong mga ito. Kaya na nilang tapatan ang mga Demon Lord seed level. Ito yung mga monsters na pasok sa requirement na makapag-evolve into a true Demon Lord pero hindi pa nag-e-evolve. Para mabigyan ko kayo ng idea kung gaano kalakas ang isang immortal or sage level, tingnan natin itong si Hinata dun sa unang laban niya kay Rimuru. Ang ilan pa sa example nito ay yung ibang mga members ng 10 Great Saints nitong Roberius na pinamumunuan rin nitong si Hinata Sakaguchi. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang pinakahuling racial evolution ng isang human being, which is the awakened human o tinatawag din na saint. Ito ang pinakamalakas at pinakahuling state na pwedeng maabot ng isang human. Hindi na ito katulad ng isang sage or immortal na pwede mong maabot sa pamamagitan ng isang matinding training. Kahit na mag-training ka na mag-training, hindi ka magiging saint. Hindi pa malinaw kung anong requirement para makapag-awaken ka. Pero sa mga cases na nakita natin sa may series, nag-awaken itong si Kalguryo nung siya ay kinain ng fear at despair nung time nakalaban niya itong si Diablo. Parang kailangan mo muna mapunta sa isang life and death na situation or maybe maka-experience ng isang matinding emotion para makapag-awaken ka bilang isang human. Ang awakened human ay comparable na sa isang awakened demon lord. Ang mga saint ay isa ng fully spiritual life form. Ibig sabihin, hindi na sila limited ng isang fragile na human body. Hindi na sila nakaka-experience ng mga inconveniences na nararanasan ng isang normal na tao. For example, hindi na nila kailangan na kumain at matulog. Sa awakening ng isang human papuntang saint level, nakakapag-acquire ito ng sobrang lakas na power. Pero it will take some time bago mo fully na ma-utilize ang power na ito. Depende din sa'yo kung gaano ka ka-masterful. Kaya sobrang lalakas talaga ng mga saint na members ng single digits ng Eastern Empire. To the point na halos mas malakas pa sila sa mga primordial demons na nabigyan na ng sariling body, nabigyan ng pangalan, at nakapag-awaken pa into a true demon lord. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang 10 Great Saints. Gusto ko lang na magawa ng isang short video patungkol dito dahil nung nakaraan nagbasa ako ng manga at napaka-misleading ng 10 Great Saints na title nila. Kasi in reality hindi talaga saints ang lahat ng mga ito. Alam na naman natin na ang saint ay isang racial evolution ng isang human being at talagang malakas ang mga saints. Comparable itong mga ito sa mga awakened demon lord. Pero itong 10 Great Saints nga nilampaso ng mga hindi pa awakened na subordinates nitong si Rimuru. Kasi hindi naman talaga saint ang lahat sa kanila. Ang mga naging saint lang talaga dito ay sila Sare at Hinata. At ang the rest ay mga immortal class na human beings lamang. Ito ay one step below the level of the saint. Sa mga ito, sila Hinata at Sare lang talaga ang nagkaroon ng existence points na more than 1 million. Again, gusto ko lang siyang gawa ng video dahil baka dahil sa kanila isipin ng mga tao na mahihina ang mga saints o mga awakened humans. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang laban nila Plus sa dalawang subordinates ni Demon Lord Ruminas na sina Roy at Luis Valentin. Sinabi ni Cagali na magkakambal daw ang dalawang ito, pero hindi yun totoo. Itong si Luis at si Roy originally ay iisang tao lamang. Hinati lang siya ni Ruminas sa dalawa at pinaghiwalay ang kanyang personality kasi masyado siyang troublemaker. Nung hinati siya ni Ruminas sa dalawa, nahati din sa dalawa ang lakas niya. Ang kanyang dalawang katawan nagkaroon ng equal na lakas. Pero kahit na nahati na ang kanyang katawan sa dalawa, malakas pa din ang bawat isa sa mga ito. Sa katunayan, kasing lakas daw ni Demon Lord Kazareyam itong si Demon Lord Roy Valentin nung siya ay nasa kanyang prime pa. Kasing lakas din halos ni Nakarion at Frey itong si Demon Lord Roy. Pero madali itong tinalo nila Plus nung pinagtawanan nito ang pagkamatay ng kanyang kaibigan at kapamilya na si Clayman. Baka may mga mag-comment na nasa disadvantage itong si Roy Valentin nung time na yon dahil sa buwan. Pero kahit na wala siyang kahit
kahit na anong restriction nung time na yon, wala pa din siyang chance na manalo laban kay Laplace. Ang katunayan, nung namatay na itong si Roy Valentin, naging times 2 ang kapangyarihan ni Luis Valentin kasi nga kalahati niya si Roy. At nung namatay si Roy, bumalik sa kanya ang kanyang original powers. Pero ang Luis Valentin na ito, na 2 times na mas malakas compared kay Roy, pinaglaruan lang din ni Laplace nung tinangka ng moderate clown troop na nakawin ang katawan nitong si Cronoa na nakasil sa may Roberius.